Kindergarten. Ikatlong markahan. Ika-6 na linggo. Appreciating our country. Pilipinas, ang aking bansa. Unang markahan. Maraming likas na yaman sa Pilipinas, kabilang dito ang iba't ibang hayop sa kapaligiran. Ano-ano ang mga hayop na alam mo? Letrang P. Bilang 11. Ikatlong markahan. Ika-6 na linggo. Ikalawang araw. Maraming mga hayop sa kagubatan at karagatan ng Pilipinas. Mga hayop na nakatira sa lupa. Leon, aso, pusa, elepante, tigre, kabayo, kambing, baboy, USA, unggoy. Mga hayop na nakatira sa tubig. Isda, peteng, dolphin, balyena, hito, tilapia, alimango, pugita, hipon. Narito ang mga halimbawa ng mga hayop na nakatira sa tubig at lupa. Palaka, pagong, buwaya, bibe, salamander, hippopotamo, alat, otter, beaver, penguin. May mga nakatira sa ilang tulad ng kagubatan, may mga nakatira sa loob ng bahay, may mga nasa kulungan dahil sila ay mabangis at baka makapanakit. Saan nakatira ang mga hayop na alam mo? Saan nakatira ang pusa? Saan nakatira ang pusit? May nakatira sa tubig lamang, sa lupa lamang at may nakatira sa parehong tubig at lupa. Mga hayop na nakatira sa lupa na nagsisimula sa letrang P. Pusa, palaka, paniki, porcupine, pabo, panda, panther, paru-paro, pagong. Narito ang mga hayop na nakatira sa tubig na nagsisimula sa letrang P. Peteng, pugita, palos, pusit, pagi, piranha. Narito ang mga hayop na nakatira sa tubig at lupa na nagsisimula sa letrang P. Palaka, pawikan, platypus, pato. Halimbawa ng mga alagang hayop na nakatira sa tahanan. Aso, pusa, ibon, isda, daga, hamster, kuneho, pagong, parrot, lovebird. Narito ang mga halimbawa ng mga hayop na nakatira sa bukid. Kalabaw, baka, kambing, baboy, manok, itik, kabayo, pato, pabo. Narito ang mga halimbawa ng mga hayop na nakatira sa gubat. USA, unggoy, leon, tigre, ahas, baboy ramo, leopardo, matching, agila, kuwago. Ano ang kahalagahan ng tirahan ng hayop sa kanya? Pangkatang gawain. Pangkat pusa sorteng. Pangkat pabo matching type. Pangkat palaka pagpapantig. Pangkat pato picolage. Pangkat peteng coloring. Paano natin matutukoy o masusukat ang bilis ng kuneho at ng pagong sa kanilang karera? Sagot orasan. Anong mga numero ang makikita sa orasan?
Mixing kamay ito ang nagsasabi ng oras mula 1 hanggang 12. Mahabang kamay ito ang nagsasabi ng bilang ng minuto mula 1 hanggang 50. Ilan ang kamay ng orasan? Sa pagbabasa ng oras, unahing basahin ang numero na nakaturo sa mixing kamay at pagkatapos ay siguraduhin ang mahabang kamay ay nakaturo sa bilang na 12. Pangkatang gawain. Pangkat pusa orasan mo, dikitan mo. Pangkat pabo play-doh clock. Pangkat palaka time puzzle. Pangkat pato let's go Lego. Pangkat paiteng ang relo ko. Mga bagay na nagsisimula sa letrang P. Papa. Payat. Pako. Paso. Pala. Poto. Pera. Pito. Puto. Puso. Ikatlong markahan. Ika-6 na linggo. Ikatlong araw. Mga bahagi ng katawan ng hayop ng aso. Tainga, mata, ilong, bibig, leeg, buhok, ulo, likod, buntot, tiyan, hita, paa. Mga bahagi ng katawan ng hayop ng ibon. Ulo, mata, tuka, katawan, pakpak, balahibo, buntot, paa. Mga bahagi ng katawan ng hayop ng isda. Ulo, mata, bibig, palikpik, buntot, kaliskis. Iba-iba rin ang kanilang pagkilos o paggalaw. Mga halimbawa ng mga hayop na lumilipad. Agila, kalapati, maya, lawin, tagak, paniki, paru-paro, bubuyog, alitaptap, pagal. Narito ang mga pangalan ng mga hayop na naglalakad. Leon, elepante, tigre, kangaroo, kambing, kabayo, aso, pusa, giraffe, kamelyo. Narito ang mga pangalan ng mga hayop na gumagapang. Ahas, uod, dugong, higad, suso. Narito ang ilang mga hayop na tumatalon. Kangaroo, palaka, grasshopper, salagubang, jumping spider, kangaroo rat, squirrel. Narito ang mga hayop na lumalangoy. Isda, dolphin, balyena, pagong, paiteng, pagi, otter, seahorse, goby fish, palus, jellyfish. Ano ang kaugnayan ng bahagi ng katawan ng mga hayop sa kanilang tirahan at pagkilos? Magbasa tayo. Ikatlong markahan. Ika-6 na linggo. Ika-4 na araw. Nakatutulong ang mga hayop sa maraming paraan.
Ang mga aso ay nagbabantay sa mga bahay o kasama ng mga pulis o ng security personnel sa mga shopping mall, paliparan at pantalan. May mga hayop na tumutulong sa halaman at karagatan. Narito ang mga hayop na tumutulong sa mga halaman. Bumblebee tumutulong sa pollination. Butterfly nagpapalaganap ng pollen. Uod pinapabuti. Langgam tumutulong sa pollination at pagpapalaganap ng mga buto. Ibon tumutulong sa pollination. Paniki tumutulong sa pollination ng mga bulaklak sa gabi. Salagubang tumutulong sa pollination. Narito ang mga hayop na tumutulong sa karagatan. Coral nagbibigay tirahan sa mga hayop. Sea urchin nagpapabuti ng kalusugan ng mga damo sa dagat. Isda tumutulong sa coral reefs at kontrol sa algae. Sea otter kinokontrol ang populasyon ng sea urchins. Pateng tinutulungan ang ecosystem sa pamamagitan ng pagkain ng mahihirap na organismo. Balyena nagiging pataba ang kanilang dumi para sa phytoplankton. Mayroon namang nagbibigay ng makakain. Mga pagkain na galing sa baka, gatas, karne, keso, hotdog. Mga pagkain na galing sa manok, karne, itlog, hotdog, lechon. Mga pagkain galing sa itik, karne, itlog, balot. Mga pagkain na galing sa isda o lamang dagat, seafoods, fishball, fish cake, tuyo. Mga pagkain na galing sa baboy, lechon, karne, hotdog, bacon. Mga pagkain na galing sa bubuyog. May nakukuha sa balat ng ilang mga hayop. Ang mga ito ay maaaring ibenta at nagiging pinagkukunan ng pera. Pangkat manok, food puzzle. Pangkat baka matching food. Pangkat baboy, pagpapantig. Pangkat itik food sorting. Pangkat isda coloring. Sa pagbabasa ng oras unahing basahin ang numero na nakaturo sa mixing kamay at pagkatapos ay siguraduhin ang mahabang kamay ay nakaturo sa bilang na 12. Telling time. Pangkatang gawain. Pangkat manok ay scoop time. Pangkat baka play-doh time. Pangkat baboy time puzzle. Pangkat itik what time is it. Pangkat isda time match. Beginning letter P. Words, English. Panda, panther, penguin. Pen. Pig. Pineapple. Pie. Pumpkin. Pencil. Pizza. Ikatlong markahan. Ika-6 na linggo. Ika-5 araw. Dapat tulungan at alagaan ang mga hayop. Nakararamdam sila ng sakit at hindi nila palaging kayang alagaan at ipagtanggol ang kanilang mga sarili kaya kailangan nila ng tulong mula sa mga tao. Pangangalaga sa alagang hayop. 1. Bigyan ng tamang pagkain.
2. Panatilihin ang kalinisan. 3. Regular na check-up sa veterinaryo. 4. Bigyan ng sapat na espasyo at tirahan. 5. Paglaan ng oras para sa pag-aalaga at pakikisalamuha. 6. Bigyang pansin ang kalusugang emosyonal. 7. Iwasan ang panganib. Nakatutulong ang maraming hayop sa kapwa-hayop, sa mga halaman, sa kapaligiran at mga tao. Kapag tinulungan at inalagaan natin sila, para na rin nating tinutulungan ng ibang mga hayop, ang kapaligiran, at ang ibang mga tao. Bakit natin dapat alagaan ang mga hayop? Paano natin sila aalagaan?